di bumili na yun. So, yung mga bumili na yun, purchase yun, nag-purchase ng 30 days, halimbawa, look alike 1%, nag-purchase ng 30 days, pinili ko, lahat ng tao na bumili sa loob ng 30 days, hahanapin ni Facebook yung kamukha niya. Yung mga taong mahilig mag-purchase. So, gagawa mo siya ng 1%. Ang lookalike, nagagawa yan 1 to 10%. Yung 1%, yun yung halos kamukha niya, yung karakter ng mga taong mahilig bumili ng t-shirt. Yung 2%, konting, may iba pa siyang interest. Yung 3%, mas malaki-laki na interest niya, hindi lang t-shirt. Yung 4%, habang lumalaki yung percent, nagiging hindi pino yung interest niya sa t-shirt. Okay. So, yung characteristics nila, lumalayo ng lumalayo. Kaya, pinakamaganda syempre, 1, pero maganda rin ang performance ng 3. Hindi ako gumagamit ng 2, sayang. 1, 3, and 5 lang ang ginagamit ko. So, 1% ng mga tao na mahilig mag-purchase. Yan ang ginawa kong audience. Ngayon, yung mga i-exclude mo, yung mga nag-purchase na. Kasi nakabili na sila lalo na kung bumili ng course, tapos tatargetin mo na naman, makikita na naman, nakabili na ako, litaw pa rin ng litaw. Baka i-hide nila, o baka i-report nila kasi makulitan sila, pwede kang ma-disabled nun. So, mag-iingat ka doon. So, i-exclude natin lahat ng bumili. Nasa custom audience yun. Ituturo ko din ito pagkatapos kung paano gawin. Pero lahat ng tuturuan ko nito, gusto ko alam na nila yung paggawa ng audiences. So, itong nag-purchase ng 30 days, yan, i-exclude ko. Lahat ng bumili sa website ko within 30 days, hindi na yan makikita. Yung ads na yan. So, i-click mo to yung look-alike expansion. Ibig sabihin, reach people beyond your look-alikes when it is likely to improve performance. Kasi, hindi naman natin alam kung ano yung data na hawak ni Facebook So, may tendency na mas marami pa palang mahanap maliban doon sa audience na sinet natin. So, sa Philippines, 18 to 65 years old, hindi ko na yung babaguhin kasi mas 18 years old, interesado sa t-shirt. 65 years old, pwede nila iparegalo sa apo, sa anak, o sa kaibigan, all genders. Ngayon, ito, make sure na naka-on. Kasi itong reach people beyond your detailed targeting. Kahit yung tina-target mo, pero likely na pwede naman silang bumili, makikita din yan. Ngayon, automatic placements, kaya automatic placements ang pinipili ko palagi. Ayaw mong ma-miss ang isang placement. Ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung placement nito. May mga tao na nasa Facebook feeds lang, news feed lang, pero may mga taong mahilig mag-click ng stories. Di ba? Paano kung yung mga taong sa stories pala sila bumibili? Yung iba naman, in-stream videos. Alam mo yung in-stream videos, katulad ng mga sa YouTube, may patalastas, may ganun na rin ang Facebook. Minsan sa patalastas, baka doon ka makakuha ng buyer, hindi ka naglagay ng ads doon. So, ilagay mo na rin. Total, yung budget mo, 200, sakot na lahat yan. Ang problema kasi doon, depende sa budget, kung ilan ang magiging benta mo. Dahil, kung maliit budget mo, maliit benta mo. Malaki budget mo, malaki benta mo. Ngayon, yung messages, lahat gusto ko, lalo na Instagram at saka Facebook. Kasi, may mga tao na nasa Instagram, doon pala sila mahilig bumili, mas may tiwala sila doon. Kung di ka maglalagay ng ads doon, may mamimiss kang sale. Okay? So, yun ang purpose niyan. Pero kung ima-manual ko siya, Facebook lang, ang the best para sa akin, newsfeed lang. So, tatanggalin ko lahat, ang ititira ko lang yung newsfeed. Pero dahil nga para sa akin ay mas maganda yung automatic placements, i-automatic siya. Lahat yan makikita. So, i-click mo, nakita ko na kung anong audience ko dito, yan ang gagamitin kong pangalan ng ad set. Ito yung eksakto eksakto kung paano gumawa ng ads. Ito na yung pinapakita ko sa inyo. Ngayon, pupunta na tayo sa paano gumawa ng ads. Okay. So, ipapangalan ko dito, halimbawa, ang ginawa ko, video ni Jolo. Pwede kong ilagay, video ni Jolo. Para alam mo, pag chinek mo, video ni Jolo to, ito yung
Video to video. Oo. Maganda traction nito. Alam mo agad ano yun. Para pag nag-scale up ka, yun ang bubunutin mo. Kasi maganda traction nito eh. Tapos maganda, ang conversion nito mas maganda sa Instagram kaysa sa Facebook. So sa susunod, pag nakita mo na yung magagandang traction, gagawa ka ng bagong ads, pipiliin mo na lang ngayon yung creatives mo, pipiliin mo na lang yung ad copy mo, pipiliin yung headline mo. Ngayon, kung marami kang ikakabit dito na creatives, ilagay mo na lang yung dynamic creative kasi mahirap ilagay lahat yung pangalan. O, halimbawa, ayan na. Ngayon, pipili ka ng Instagram account. Pinakita ko ba dito kung anong campaign? Kasi ito pala, yung website, di ba? Pag click nila yung ads, sa website sila mapupunta. Ngayon, pipiliin mo kung anong pixel yung dapat mag-record ng data. So, itong pixel na to, ito yung pixel nila sa padayon. So, yun ang i-click ko. Ay, tatanong niyan, anong conversion event gusto mo? Siyempre, gusto mo benta. Kaya i-click mo purchase. Ito. Ito yung ginawa ko. Wala pa siyang event. Wala pang action na nangyayari. Yung purchase, pwede nang gamitin. So, yung purchase, i-click ko. Ibig sabihin, sinasabi mo kay Facebook na, Facebook, magpadala ka ng tao sa website ko. Yung mga tao, may karakter na palabili. Bili mo ako sila, yung mga ganyan. Palabili. So, ang gagawin niya yan, papakita niya sa mga tao na may karakter, may attribution sa mga sarili nila na sila mahilig mag-purchase. So, doon yan ipapakita ni Facebook. Mahilig mag-purchase ng t-shirt. Ganon. Yan ang makakakita niyan. Ngayon, so dynamic creatives, napili mo na. Tapos ngayon, yung page mo, hindi ka makakapag-ads kung wala kang Facebook page. The only way you can serve ads sa Facebook is through a Facebook page. Ngayon, gusto mo lang din sa Instagram, kahit hindi ka na gumawa ng account sa Instagram, pwedeng gamitin ni Facebook yung Instagram mo o kahit wala kang Instagram, gamitin niya yung pangalan mo para maipakita sa Instagram yung ads mo. Okay, branded content, halimbawa yan, agent ka ng Toyota, lalagay mo yan kasi hindi naman ikaw may-ari ng Toyota di ba? Tapos, ito, ano gusto mo? Carousel? Yung maraming, sunod-sunod na ganon? O single video and image? Dahil dynamic ads to, pwede tayong pumili ng marami. Itong optimized creative for each person. Kasi may taong mahilig mag-click ng image, may taong mahilig mag-click ng video. At halimbawa, Jolo, ikaw mahilig ka mag-cellphone dito sa bahay, naka-wifi ka, mabilis wifi mo. Mas gusto mong kiniklik, video. Di ba? Lumabas ka. Ang ads ko, video lang. Lumabas ka, nasa labas ka, nakadata ka, hindi ka bibigyan ni Facebook ng video ads. Image lang. Kasi hindi kaya ng data mo eh. So, kung wala akong ads na image, video lang, hindi na makikita ni Jolo ads ko pag nasa labas siya. Kasi hindi kakayanin ng connection niya. So, kailangan, lahat ng klase, meron kayong link ad. Link lang, walang picture. Kasi yung mga sobrang slow ng data nila, dapat may link kang ads. So, ganon. Ngayon dito sa image, ang pipiliin mo dito, pictures. So, halimbawa, ito, pictures lang. May 3 ka ngayon dyan. Ngayon, pipili ka pa ng videos. Hanggang 10 ito, halo-halo. Ngayon, kailangan meron kang square, meron kang long, kasi sa stories long eh. Meron kang long, at meron kang Instagram stories at Facebook stories. So, meron kang square, meron kang long, at meron kang pictures. Halimbawa, ayan, 7. Pero hanggang 10 pwede. Para yan, sa iba't ibang device at sa iba't ibang connection type. At iba't ibang audience. Kasi nga, ang audience nakaka-relate sa iba't ibang image na nakikita nila. Kaya maglalagay ka ngayon ng primary text. Yung primary text, tingnan nyo kung ano lalabas sa kanan kapag ginawa natin to. Pero kailangan ilagay muna yung website
kasi nakapula siya. So, padayonco.com. Okay? Hindi ko makikita. Ayan. Padayonco.com. Ngayon, di lumitaw na. Ngayon, ang nakalagay dito, yung ano niya, default. Pagka nilagyan ko ngayon to, hey guys. Halimbawa, hey guys. I'm gay. I know you've been, pwedeng Tagalog to kasi nasa Pilipinas, pero pwedeng English. I know you've been waiting for our new stocks. And we are happy. Kasi ano na to eh, kilala mo na tong ibang mga dito to announce that it has already arrived. O kaya pwede pang gamitan yung makabagbag damdamin na story. Paano lalabas yung pag sobrang haba na may seymour? Hindi, lalabas talaga siya, di ba pag pumunta ka sa Facebook, lalabas siya sa, ay headline pala to, sorry. Oo. Sa primary dapat to. Mali. Oo, Tama mali. ako. Ito, yan, ito. Kailangan, yung first 3 lines, dito yung lilitaw. Okay. Yung first 3 lines, dapat catchy. Yung controversial na, yung yung parang sa headline sa dyaryo, kaya mo lang babasahin yung oo. So yung first 3 lines, kailangan catchy. Ngayon, dito sa headline, dito yung sa baba. Pwede mong ilagay na buy now or ano ba maganda? Check it out or check us out or check our website. Tapos, pwede mong ilagay dito na halimbawa nag-o-offer ng COD yung client mo, ngayon mo COD available. Kung nagbibigay ng freebie, buy one take one, ilagay mo doon sa baba. So, ayan na. Ayan yung ano natin sa taas. Tapos, andito yung check us out, tapos COD available. Tapos, itong learn more, syempre papalitan mo yan. Mas maganda, ilagay mo dito sa call to action, buy now or shop now. Meron ng shop now ngayon, dati wala. Okay. So, ayan na, nakalagay dyan, shop now. After nyan, kailangan pumunta ka pa rin dito sa, gumawa ka pa ng iba pa. Huwag niyong kakalimutan, lalagyan niyo ng call to action yung ad copy. Kahit may call to action na kayo doon sa mismong system ni Facebook, kahit meron nakalagay na shop now, lagyan niyo pa rin dito kasi yung iba, kailangan pa ulit-ulit mong sabihin para hindi na sila magpabalik-balik hanapin pa. To order, halimbawa, to order, just click this link. So, ilalagay mo dito, https, ganyan, tapos padayonco.com. So, ayan na, may link na din dyan. Kung tutusin, hindi lang yan, makahaba pa yan. Now, dito sa tracking, huwag niyong kakalimutan yung pixel. Kailangan may pixel dyan. Tapos na yan. So, tapos na. Ang gagawin niyo na lang, ipapublish niyo. So, i-click niyo to. Ay, may utang daw na kailangan bayaran. So, hindi ko na i-click. Pero ito lang i-click nyo, tapos na, lalabas na yan sa Facebook. Ads Pag na yan. na-approve. Oo, ads na yan. So, ang mangyayari dyan, ito yung nakikita sa newsfeed, iba yung nakikita sa Instagram, iba nakikita sa video, iba yung nakikita sa iba pa. So, nakagawa na tayo ng ads. Alam niyo na kung paano gumawa. Pwede na kayong gumawa, ipapacheck nyo lang sa akin. Pero syempre, maliban dyan, ang dami niyo pang dapat matutunan, pwede niyo itanong sa akin kapag na-encounter. Magtatanong naman kami sa iyo. Oo. Basta Pag mahalaga, yung paggawa ng ads, tsaka yung sa creatives, yung nang nakikita ko mahalaga. Oh, napakahalaga. Okay, tatanungin ko yun yung mama. Bago Walang- makakain ng Jollibee ba? Bago Wala ako na, kumain. makikita ko. Yung mga tulog dyan, nako.
core some Chinese. Essential, 5 course. Oh. Ang sarap nung Ano? Core. pinaganda. Ano na number Pag di 1. ka Yung nakakatawa. una, appetizer. Tapos, At coffee. Number 2. yung ano daw, yung Ang messages. sarap nung tulog. Really? Dalawa yung mag-joke. Tulog. Tulog. Hindi ma, kasi nakikinig kasi ako kay mama. Number 3. Ang lambing kasi ng Red binabang. market. Makikinig ka Market. na Oh. Paano Kaya yan? sa video. Wala. Nasa utak Ano mo ba yun. yan? Sabi ko walang Jollibee dun na. Hindi kasi sabi ko kasi kay Johnny, makikinig ka. Tapos Ako kung nakikinig gumawa, ako, hindi ko may bayad lagi naiintindihan. ha. Pag gumawa ako, kunyari practice na gawa lang, may